May kakilala ka bang parang mabait sa harap ng lahat, pero kapag nakatalikod ka, iba pala ang mukha niya? Yung tipo ng tao na alam kung paano makuha ang tiwala mo, pero unti-unti kanyang ginagamit para sa sarili niyang pakinabang. Maaaring hindi mo pa alam, pero baka sociopath na pala yung kaharap mo. Ang sociopath ay hindi basta masamang tao. Isa siyang manipulative na nilalang, marunong umarte, marunong mag-adjust, at marunong magtago ng tunay na motibo. Hindi siya tulad ng psychopath na kalmado at kontrolado ang emosyon. Ang sociopath, mas impulsive, mas unpredictable. Kapag gusto niya ang isang bagay, gagawin niya lahat, kahit masaktan ang iba, basta makuha lang niya yon. Sa una, charming sila. Alam nila kung paano magpanggap na mabuting tao, laging may magandang ngiti, laging marunong makisama. Pero habang tumatagal, mapapansin mong parang may mali. Parang lagi kang ginagamit. Parang may laging kapalit ang bawat kabutihan na ipinapakita nila. Sociopaths are masters of pretending. Marunong silang mag-adjust sa sitwasyon. Kapag nasa trabaho, magaling silang magpanggap na team player. Kapag nasa relasyon, marunong silang magsabi ng mga salitang gusto mong marinig. Pero kapag hindi na nila kailangan ng isang tao, bigla na lang silang naglalaho, parang walang nangyari. Walang guilt, walang empathy, at madalas, walang konsensya. Ang mas delikado pa, sociopaths know how to twist the truth. Kaya nilang baguhin ang kwento para sila ang magmukhang tama, at ikaw ang magmukhang mali. Halimbawa, kapag nahuli mo silang nagsisinungaling, sila pa ang magagalit. Gagamitin nila ang emosyon mo laban sa iyo hanggang ikaw na mismo ang magdududa sa sarili mo. Ito ang dahilan kung bakit mahirap makilala agad ang isang sociopath. Hindi sila laging halata. Hindi sila yung tipong galit agad o tahasang masama. Sa halip, dahan-dahan nilang kinukuha ang kontrol, sa isip, sa emosyon, at minsan pati sa buhay mo. Pero paano mo sila makikilala? Una, mapapansin mong may kakulangan sila sa empathy. Parang hindi sila tunay na nakikisimpatya sa problema ng iba. Kapag may nasaktan, hindi sila natitinag. Kapag may naghirap, hindi sila naaapektuhan. Para sa kanila, ang mundo ay laro, at ang mga tao ay piyesa lang na pwede nilang galawin. Pangalawa, laging sila ang bida sa sarili nilang kwento. Gagawin nilang tama kahit mali, gagamitin ang logic para maprotektahan ang ego nila. Kapag may nagkamali, madalas, ibang tao ang sinisisi nila. Kasi sa isip nila, sila ang matalino, sila ang may kontrol. At pangatlo, mapapansin mong kapag hindi nila nakukuha ang gusto nila, bigla silang nagbabago. Nagiging manipulative, minsan galit, minsan sobrang lambing, lahat ng emosyon kaya nilang gamitin basta makuha lang ang pakay nila. Pero tandaan, hindi lahat ng nagpapakita ng ganitong ugali ay sociopath. Ang tunay na sociopath ay consistent. Lagi niyang inuuna ang sarili, lagi siyang walang pakialam sa ibang tao, at lagi niyang ginagamit ang emosyon ng iba bilang sandata. Kaya kung nakakaramdam ka na parang nilalaro ka sa emosyon mo, huwag mong i-take lightly. Ang unang hakbang sa pagprotekta sa sarili ay ang pagkilala kung sino ang dapat mong iwasan. Huwag kang matakot tumigil, humiwalay, at pumili ng kapayapaan kaysa sa paulit-ulit na sakit. Sa dulo, ang pag-unawa sa ganitong uri ng tao ay hindi para husgahan sila, kundi para alamin kung paano mo mapapanatili ang sarili mong kalayaan. Kasi sa mundo ng dark psychology, hindi mo kailangang maging madilim para makalaban, minsan, sapat na ang kaliwanagan ng isip para hindi ka na nila maloko. Kaya kung gusto mong mas maintindihan pa ang mga ganitong uri ng behavior, at kung paano protektahan ang sarili mo sa mga taong marunong magtago ng motibo, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga isip na bumabalot sa dilim, para mas maunawaan natin ang mundo sa likod ng mga ngiti.